Next topic tayo. About saan? Hindi, parang yung kanina, yung pagkakasabi din although nakalimutan ko nawala ako dahil nag-change na ako ng topic sa ano ko. Pero anyways, mamaya pag naalala ko, banggitin ulit natin ha. Kaya. Byron. Eto. Basahin ko para alam natin yung sisimulan natin ng discussion. Eto, sabi rito, isinad ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tila umiiwas ang mag-asawang kontraktor na Curly at Sara Diskaya na isisiwalat ang aniyay koneksyon nila sa CLTG Builders na pagmamay-ari umano ng ama ni Senator Christopher Lawrence Go. Itinanggi naman ng senador na may kaugnayan sila sa negosyo ng mga kamag-anak na nasa comment section ang buong ula. Ayan ba yung I think natalakay ko na yan, brother. Pero ang pagkakaalam ko dyan, grabe yung paghuhugas kamay ni Bongo dyan. Oo. Ikaw sabihin mo, kahit mawala na lang yung pamilya mo, kahit magpalit ka na lang ng pamilya, porket nabis to. Grabe, diba? Grabe. Lahat ng kabubuhan nandun sorry for the word. Pero lahat grabe. Hindi, ito na lang yung sabi niya, willing ako maging complainant. Siya pa magrereklamo. Laban sa pamilya niya. Para lang lumabas na bayani. Alam mo, partner, hindi na maitatanggi ni Senator Bongo yan. Kung matatandaan mo, 2023, 2024, maalin sa 2 taon na yon. Pagkakaalam ko parang sinampahan ng kaso yan ni former Senator Trillanes ng plunder at saka grab. Kasama pa nga si Digong noon. Dahil nga doon sa mga proyekto na nakuha ng kanyang pamilya, ng kanyang kamag-anak, dahil sa impluwensya po niya. Dahil ang pagkakaalam ko noong panahon ni dating Pangulong Duterte, bago naging senador yan, naging special assistant to the president yan. At alam naman natin na yun ay isa sa may masasabi natin na pinakamakapangyarihang tao din noong panahon na yon. So ibig sabihin kaya nakakuha ng maraming proyekto yan ay dahil sa impluwensya talaga ni Bongo. Kasi ang pagkakaalam ko, partner, yung CLTJ, yan ay ang meaning niyan, pangalan ni Bongo. Oo, yan din yung napapabalita. At wala namang pagdi-deny. Hindi ko alam kung dininay na yan yung CLTG na yan ang ibig sabihin Christopher. Wala pa tayong nakikita na dinideny niya. Wala pa tayong nakikita na dinideny niya yan, partner. Biruin mo, isipin mo. Yung CLTJ, para sa kaalaman po ng mga kababayang Pilipino po natin, ang meaning daw po niyan, Christopher Lawrence Tisorogo. Ayan. Tisorogo. Yan yung meaning niyan. So ngayon, partner, yung kapakinabangan ng CLTJ, kapakinabangan ni Bongo yan. At kahit sabihin ni Bongo na wala siyang ugnayan dyan o hindi siya nakinabang dyan, maliwanag nga na yung meaning ng CLTJ, pangalan niya yung tinutukoy. So ibig sabihin, kung ano yung nakukuha ng pamilya niya, possible na nakukuha rin ni Senator Bongo. Kaya hindi niya pwedeng i-deny. Kung hindi ba Senator Senator Bongo nun, sa tingin mo, makukuha nila yun? Hindi, diba? Malabo. Malabo, diba? Kung meron lang tamang proseso sana, kung walang power si Bongo, malabo siya makasungkit ng maraming kontrata sa gobyerno. Diba, yung pamilya niya. Hindi sila yung CLTG, hindi naman AAA na construction company na consultant. Tama. So ngayon nga lang natin nalaman, partner, na may ganyan palang negosyo ang pamilya ni Bongo. Kung sikat na yung construction company na yan noon pa man, di sana noon pa man napapabalita yan. Kaso ang problema, ngayon nga lang lumabas yung mga pangalan ng mga negosyo nila ng Bongo na yan, buhat nung pumutok na itong issue ng maanumalyang flood control. Kung natunghayan mo yung interview namin with Senator Trillanes kagabi, ang pagkakasabi lang nung matagal na rin yan at sinong pinagloloko mo, sabi. Tama. Kasi biruin mo yung press conference niya, talagang lahat ng pagdi-deny na suntok sa buwan. Sinasabi niya na lahat doon. Si Boss Mark Ramos, puro gwapo daw yung host. Nakahawa na. Nakahawa din ako Kasi tol, isipin mo Ito, yung sinasabi ni former Senator Trillanes na matagal na yan, kasi nga, kung matatandaan mo, way back 2023 ata o 2024, nag-file nga siya ng kaso laban dyan kina Digong
at kay Bongo. Kasi nga nakakubra nga daw ng 7 billion na proyekto yung dalawang kumpanya ng pamilya ni Bongo, yung half brother niya and then yung tatay niya, yung Alfredo at saka yung CLTG. So ngayon, nakikita dito ni former Senator Trillanes na nagamit ang impluwensya ni Bongo para makakuha ng maraming proyekto yung pamilya niya. Yun po yung dahilan kung bakit nagsampa ng kaso si former Senator Trillanes. Kasi ang pagkakaalam ko dyan, tol, kapag may kamag-anak ka sa gobyerno, bawal kumuha yung pamilya mo ng kontrata. Correct. Yun pa lang, yung pagkakaalam ko dyan, sabi ni Senator Trillanes, kakasuhan nga, no, magkakasama sila yung magkakamag-anak dun sa plunder. Hindi lang si Senator Go, pati na rin yung tatay niya, yun yung kasama sa plunder kasi talagang sila sa crime, accessories. Pati si Digonggong kasama diyan. Pati si Digonggong kasama diyan. Ang pagkakaalam ko, partner. Yun nga, tapos ang akin lang, medyo doon pa lang maanumalya na eh. Kung alam mong ganito yung batas, manghihingi ka ba ng proyekto sa gobyerno, alam mong senador yung anak mo? Tama. At saka partner, isipin mo si Bongo, ang pagkakaalam ko parang cabinet member yan ni dating Pangulong Duterte kasi nga assistant to the president yan. Oo, parang ginawa ng posisyon na Ngayon, alam naman natin makapangyarihan din yung assistant to the president kasi nga, syempre ikaw, kanang kamay ka ng presidente. Mas makapangyarihan pa siya kay sa little president, sa ES. Oo. Tama. Kasi nga, noong mga panahon na yan, dyan mas nakinabang yung pamilya ni Bongo sa pagkuha ng proyekto. So ngayon, sinasabi ni Bongo, kaya nga kalokohan yung sinasabi ni Bongo na hindi daw nakakalapit sa kanya, yung pamilya niya. Ano yung ginagawa ng cellphone? Pwede naman tumawag na, Lawrence, asikasuhin mo na yung project na kukubrahin natin. Di ba? Kaya nga tama yung sinasabi ni former Senator Trillanes na sino ang niloko mo. Pero wag ka. Ay sabi ni Bongo noon, nung mayor pa nga lang daw Tapos nung nagpresidente na, sabi niya daw kay Digong, pakiusap ko sa'yo wag na wag mong bibigyan ng proyekto yung mga kamag-anak ko kundi magre-resign ako. Di ba naalala sa Kaya nga. Hindi ako naniniwala doon, tol. Baka nga ang sinabi doon ni Senator Bongo, baligtad Pag hindi mo binigyan ng proyekto yung kamag-anak ko, magre-resign ako. Baka ganun yung sinabi niya. Pwede mo ba namang sabihin yung ganun? Kaya nga. kaya para sa akin, partner alam mo, medyo bumibilib ako dito kay Secretary Vince. Alam naman natin na naging malapit din si Secretary Vince dito kay Bongo. Pero kita mo naman yung pananaw ni Secretary Vince. Kung sino ang tatamaan at masasagasaan dito, susundin niya yung mandato ni PBBM. Na dapat lahat dito ay managot, walang sisinuhin, at walang kikilalanin. Di ba? Kay Magalong ba, hindi ka bilib? Hindi partner Uy, kasi ingat ka, idol ni Boss Mark Ramos yun. Hindi para sa akin, partner joke lang. Eto. Alam mo ba kung bakit hindi ko gusto yung ginagawa ni Magalong? Eto, singit lang natin Hindi, related to Kasi nakita mo naman, tinaas ni Magalong yung kamay ni Bongo, di ba? Tama. Hindi niya kayang imbestigahan yung kampo ni Duterte. Yan Correct. Yung pinakamatindi diyan. At saka meron siya mga issue na dapat sagutin. Unang-una, yung tennis court at saka parking building na nagkakahalaga ng 110 million pesos na sinasabi na dumaan daw sa tamang proseso, actually legal daw yung pagkuha ng mga diskaya sa proyekto. Pero noong mga panahon ng 2020, 2021, 2022, walang lisensya ang St. Gerald Construction at saka ang St. Timothy. Paano naging legal? Paano naging legal yun? Tinanong ko nga kay Senator Trillanes kasi ni-research ko yan. Actually, may lisensya yung St. Gerard. Ang lisensya ng St. Gerard, during the bidding, meron silang may lisensya sila. Pero after 10 days, mapapaso na. Tapos nire-research ko kung meron ba silang lisensya during wala. Lumalabas pa nung October na kung saan inaward na sa kanila yung kontrata nung contract signing para sila na magagawa. Lumalabas, wala akong makita na meron silang lisensya.
walang ni-release din kasi sinearch ko yung sa BAC at saka sa walang nire-release na lisensya yung temporary license para sa pwede kang mag-operate. Nung 2023 na lang nagkaroon. So paano partner naging legal? Yung 'di ba sinasabi ni Magalong legal daw yung pagkubra ng proyekto ng mga diskaya. So paano naging legal 'yon? Eh wala nga sila lisensya. Pero depensa man ng nila ng pagdating diyan sa may lisensya nga daw nung bidding eh. Yun. Ako actually hinihingi ko yung yung sa tingin ko doon lang sa kung sino yung mga nag-participate during sa bidding. Yan okay na yan eh. Sa tingin ko meron na tayong makikita dyan. Kung ibigay nila kung sino yung mga nag-participate na 7, tapos tinanggal nila yung 3, baka dyan ang kasi, mayor daw si Magalong. Bakit hindi si Noong mga panahon na yon? Correct. Kung talagang, di ba, na-expose nga niya yung kalokohan ng iba. Bakit ito hindi niya natutukan, partner? Yun nga, ang magaling daw siyang investigador. Pero ang depensa nung nila, mayor lang yan eh. Yung BAC ang nag-approve dyan. At saka partner, ito pa, pinakamalaking issue pa to. Yung si Bogs Magalong. Ayan. Yung nasa lookout bulletin. Di ba pamangkin niya daw yun, di umano? Pero hindi ko alam Kasi napanood ko, idinideny nung ni Bogs Magalong. Di ba kasama niya sa picture yun? Hindi, dinideny nung anak ni Magalong Hindi ko nakita kung dininay ni Bogs, pero idinideny ng anak ni Magalong. Pero idinideny ba ni Magalong mismo? Wala pa naman. Hintayin nating i-deny mismo ni Mayor Benjamin Magalong. Kasi ang problema, di ba napupuna niya yung issue ng iba, pero sa kanya palang bakuran may dapat siyang linisin. Hindi, mahilig nga siyang ganun eh. Mahilig talaga siyang ganun. No? Saka nakakapanghinayang lang kasi biglaan yung pagre-resign niya kasi may mga hinihintay pa kami dapat niyang imbestigahan katulad ni Bongo. Kaya ba niyang imbestigahan si Bongo? Yung CLTG, yung Alprego, yung joint venture ng mga diskaya dito sa negosyo ng pamilya ni Bongo, kaya bang imbestigahan ni Magalong yon? Tama, partner. Actually, nakita ko nga I've seen dun sa pagdating sa medyo kini-question ni Attorney Claire na nagbigay ba siya ng pangalan? Kung sinasabi ni Magalong na binigay niya kay PBBM yung investigasyon niya, may mga pangalan ba ron? Yun yung tanong. Yun yung Baka partner, nakalagay lang doon. Halimbawa, eto, ghost project dito sa Caraga Island. Pero wala namang nakalagay doon kung kaninong ghost project yun. Nag-ICC na siya. Tama. Sabi niya, nag-imbestiga siya. Di ba? Kaya para sa akin, partner, yan yung mga red flags talaga kung bakit ayaw ko kay Magalong. Eto, pasensya na sa mga kababayang Pilipino natin, Kasi kahit sa live naman natin, sinasabi ko yan noon pa man, na ayaw ko talaga kay Magalong yung style niya na pagpapa-epal kasi unang-una partner, yung tao na laging nagpapapansin na katulad niyan, may ambisyon yan. Alam naman natin, may ambisyon yung mga ganyang klase ng tao. Hindi, para sa akin sabi ni ngayon meron ng ambisyon, ano naman? Gusto maging presidente o vice-presidente? Maalin sa dalawa? Hindi kasi tinatanong nga nung manugan niya, ano naman kung tatakbo? Di syempre, ang sagot dyan, ibig sabihin, medyo may mali siya dun sa pagtulong kunyari, di ba? Hindi mo pwedeng, gusto ko lang imbestigahan para sa bayan. So kung may intensyon kang pagtakbo, which is ang pinapalabas nila, wala nga daw. No? Yun ang pinapalabas nila. Kung para at least siguro ganun yung build up na character na gusto nilang i-build up para kay Magalong Pero ngayon medyo mainit si Magalong sa Kaya nga kasi partner ito sa akin kasi kung ikaw ay nag-iimbestiga tapos sasabihin niya para sa bayan tapos may hidden agenda pala siya, hindi masasabing para sa bayan yun Kasi kaya niya ginagawa yun, nagpapalapad siya ng papel. At may balak siya sa hinaharap. Hindi para sa bayan yon, para sa sarili niya yon. Yun ang pananaw ko dyan. Kung tatakbo bilang presidente, susuportahan mo ba?
Negative. Ayaw ko ng epal. Hindi, direct to the point tayo. Alam naman ng mga tao dito na prangka tayo eh. Ayaw ko talaga Ayan ng naman epal. talaga Actually, ako din medyo kilala akong critic ni Magalong eh because pero even before pa hindi kasi basta panot kasi. Uy, baka magalit si Ninyo. Susubok kita kay Cap. Oy, si Cap ninyo hindi panot yun. Ano ka ba? May buhok yun, alam mo ba? Talagang kinaano nyo na lang mag-shave, di ba? Hindi, napapanot na nga daw eh dahil doon sa pinsan yung abnormal. Hindi, charot lang, joke lang, baka kababayan.